Si Pangulong Donald Trump ng US kahit sa digmaan laban sa Iran ay sinisi pa rin si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa posibleng kabiguan ng mga operasyon laban sa Iran. Ngayon, nagreklamo si Donald Trump ng dating Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden ay binigay daw ng libre kay Zelensky ang mga misel at bala na ngayon ay kailangan ng Amerika para sa digmaan laban sa Iran. Sa totoo lang, kasinungalingan ito. Dumarami ang analyst na nag-aalala na nagiging pangunahing prioridad ng Pentagon at White House ang operasyon ng Estados Unidos laban sa Iran. Kaya posibleng mawalan ng interes si Trump sa pagpigil sa malawakang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Nakipag-usap na si Zelensky sa mga leader ng Persian Gulf at inalok ang tulong ng Ukraine laban sa mga Iranian drone, pero may dalawang kondisyon. Sinabi ni Zelensky na bukas ang Ukraine sa pag-uusap sa mga bansa sa gitnang silangan, mga interceptor ng drone na Shahed kapalit na mga missile para sa mga sistema ng Patriot, at kung talagang magsisimula ang mga bansa sa gitnang silangan, sinabi ni Zelensky na handang tumulong ang Ukraine laban sa mga Iranian drone. Ngunit, Давайте вместе обсудим эту тему, но прежде чем мы начнем, попрошу вас, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк и напишите любой ваш комментарий под этим выпуском. Это очень сильно помогает в продвижении контента на YouTube, и я буду вам за это очень сильно благодарен. Кроме того, подписывайтесь на мой телеграм-канал Пичи Ньюс, ссылка на него в описании к этому видео, там мы публикуем оперативные новости по мере их поступления. si Donald Trump, kahit may bigmaan kontra Iran, nakahanap pa rin ng dahilan para maghanap ng butas. Sinabi ni Zelensky, maaring makatulong ang Ukraine sa paglaban sa mga Iranian drone. Ngunit, Навести вечно и очень успешно с таким запасом. По высшим меркам у нас хорошие запасы, но совсем не такие, какие мы бы хотели. Многое, дополнительное, высококлассное вооружение. sa ilang mga kondisyon, iniibak ito sa magkakahiwalay ng mga bansa. Antukin. Ginugol ni Joe Biden ang lahat ng kanyang oras at pera ng ating bansa. Ibinigay ang lahat. FT. Sinabi ni Zelensky na handang tumulong ang Ukraine. SA? Ipapaliwanag ko agad, ito si P.T. Barnum, ito ay si Phineas Taylor Barnum, isang kilalang Amerikanong showman noong ika-11 na siglo na kinukumpara ni Trump. Sinabi ni Zelensky na handang tumulong ang Ukraine sa kanila sa paglaban sa mga Iranian na drone. Хотя Украине, напомню, никогда не передавал Sa parehong kondisyon, danon din ang Tomahawk missiles at yung binigay sa Ukraine. Pareho ring 150 ayon kay Zelensky. никогда не использовалось для ударов по Nahanda ang Ukraine na tumulong sa paglaban sa mga Iranian na drone. Pero may mga kondisyon. Sana ay mayroon na akong sandatang nuklear. Pero sa kabuuan, ito ay parang pasensya na, isang clinical na kaso na lahat ay isinasama. Sinabi ni Zelensky, handa ang Ukraine na tumulong sa paglaban sa mga Iranian na drone, pero приобретает приоритетное значение для планировщиков Пентагона и Белого дома, а потому Трамп может потерять интерес к прекращению полномасштабной войны России против Украины. Опасение заключается в том, что если США будут втянуты в затяжной конфликт на Ближнем Востоке, то практически sa mga kondisyon, maaring mas malala pa ang mga magiging epekto kaysa sa politikal. Partikular, maaring mawala ng armas na gawa ng Amerika ang Ukraine. Sinabi ni Zelensky, ежедневным ракетным атакам России. Трамп заявил на nahanda ang Ukraine na tumulong sa paglaban sa mga Iranian na drone. Pero и некоторые аналитики предупреждают, sa mga kondisyon, maaring lumawak pa ang operasyon at maging mas malawak na labanan na maaring maging napakahirap para sa Amerika na makaalis. Zelensky, издание «Политико» на этот счет.
Существует эффект домино с точки Nahanda ang Ukraine na tumulong sa paglaban sa mga Iranian na drone, ngunit may mga kondisyon. Zelensky, handa ang Ukraine na tumulong sa paglaban sa mga Iranian na drone, ngunit такой конфликт может истощить американские запасы оружия и сделать Соединенные Штаты более уязвимыми. И этот аргумент, вероятно, будет усиливаться, чем дольше продлится война. Это может подтолкнуть администрацию Трампа к приоритетному пополнению собственных запасов за счет предоставления... sinabi ni Zelensky na handa ang Ukraine na tumulong sa paglaban sa mga Iranian na drone. а также делать больший вклад в Украину. Но эти усилия, вероятно, будут длиться годами. Кроме того, эксперты отмечают, что May mga kondisyon. Maaring magdulot ng mabilis na krisis sa mga piyesa ng industriya ng depensa ng Ukraine ang silangan. Ang presyo, kwota at supply chain ay maaring biglang magbago kaya maaapektuhan ang paggawa ng parehong drone. Sa unang tingin, nananatiling tapat si Trump sa paghahanap ng solusyon sa digmaan ng Russia at Ukraine. Ngunit hindi pa nagdudulot ng malaking tagumpay ang kanyang mga pagtatangkang madaliin ang negosasyon. Si Trump mismo ay dati nang nagsabi na maaaring maubos ang kanyang pasensya balang araw at maaari siyang umatras sa mga pagtatangkang tumulong na makamit ang kapayapaan. Sa parehong panahon, mukhang hindi nagmamadali si Vladimir Putin na makipagkasundo at nitong mga nakaraang araw ay nagkaroon pa ng mas malalaking pag-atake sa Ukraine gamit ang daan-daang Russian na mga missile at drone. Bagaman dito, isa sa mga European na diplomat ang nagbigay ng isang napaka-interesante at sa tingin ko, tamang-tamang pahayag sa publikasyong politiko. Narito ang sipe. Mahirap mapanatili ang kapasidad ng pagpapadala ng mga supply. Bago pa ang digmaan sa Iran, nabawasan na ang interes at pasensya ng mga Amerikano sa Ukraine. Oo, maaring mawala ang focus ni Trump sa usapang pangkapayapaan. Pero sagutin mo nga, may napupuntahan ba talaga ang mga ito? Dito nakuha ni Vladimir Zelensky ang inisyatiba. Iminungkahi ng Pangulo ng Ukraine na ipadala ang pinakamahusay na espesyalista sa pagsira ng Iranian drone sa gitnang silangan. Gagawin lang ito kapag nakuha ng mga lider ng rehiyon ang pahintulot ni Vladimir Putin sa isang buwang tigil putukan sa digmaan ng Russia at Ukraine. Ipinunto ni Zelensky na ang 4 na taong digmaan ay nagbigay ng natatanging karanasan sa mga sundalong Ukrainian sa pakikipaglaban sa mga drone. Kasama na rito ang mga Iranian Shahed na ngayon ay ginagamit laban sa United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Oman, Jordan at Saudi Arabia. At kalaunan, nakipag-usap si Zelensky sa mga lider ng Emirates at sinabi na maaaring magbigay ang Ukraine ng mga interceptor ng Shahed sa mga bansa sa gitnang silangan kapalit ng mga missile para sa mga Patriot system. Parang sinasabi niya, pakinggan nyo, may PAC-3 missiles kayo pero laban sa daan-daang Shahed, hindi ito epektibo. Sa Ukraine, naintindihan na nila ito, nasubukan na nila at parang napagdesisyunan na nila na pasensya na. Pero ang paggamit ng Patriot missile para pabagsakin ng Shahed ay walang saysay. Kulang ang Ukraine sa Patriot missiles pero may epektibong interceptor laban sa Shahed. Kaya bakit hindi na lang magpalitan? At sa huli, magbibigay ako ng sipi mula kay Zelensky. Halimbawa, kung pag-uusapan natin ang mga sandata sa panahon ng digmaan na kulang tayo, ito ay ang mga missile na PAC-3 at kung ibibigay nila ito sa atin, ibibigay naman natin sa kanila ang mga interceptor, pantay na palitan ito. Kung magtagumpay ang mga leader ng gitnang silangan na makipagkasundo kay Putin na may magandang ugnayang pang-ekonomiya, posible silang magkasundo sa tigil putukan. Ang mga Ukrainyano na nagtatanggol sa kalangitan natin ay pwedeng pumunta at magturo kung paano ipagtanggol ang sarili laban sa pag-atake ng Iran. At kung may mga missile na lilipad patungo sa atin, sa buong paggalang, nandito kami at ipagtatanggol ang aming estado.
Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung sa tingin ninyo ay naging interesante at kapaki-pakinabang ang episode na ito para sa inyo, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code na makikita sa inyong mga screen. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.